Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. Today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. At ito po yung lingkod sa Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Start na po tayo. Masyadong ginabi tayo, pero bilisan po natin. I pray and I hope na kayo po nasa mabuting kalagayan. Kamusta na po tayong lahat? At once again, today, Tuesday ngayon, at itutuloy po natin yung ating series of lesson tungkol sa kapangyarihan at pagpapala ng salita ng Diyos. So, tinitle lang po natin ito, Why the Devil Attacks the Word of God. Bakit inaatake ng Diablo ang salita ng Diyos? The greatest nightmare of the devil, yung pinakakinatatakutan niya. Una, yung pagdating ng Panginoong Jesus, yung first coming niya, kaya nagpanik siya, nagpanik ang kanyang hukbo. Dumating si Jesus, tapos napatay sa krus, akala niya tapos na, Pero ang hindi alam ni Satanas, si Jesus ay muling mabubuhay, So, yun yung isa sa mga greatest nightmare ni Satan, yung first coming ni Jesus, Tapos, ang second greatest nightmare niya, ngayon, yung ang mga taong makarinig at maniwala sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi maraming pagpapala ang salita ng Panginoon. Yung ikatlong greatest nightmare ni Satan ay yung muling pagbalik ng Panginoon dito sa ating mundo, So, yan yung mga kinatatakutan ni Satan. At alam niyo, everyday, tayo po ay, araw-araw tayo ay nasa pakikipagdigbang spiritual. Whether you know it or not, whether you like it or not, we are in spiritual warfare every day. 24 hours a day, 7 days a week, the devil and his demons are attacking us, Yes, kaya lang hindi natin minsan maramdaman o makita kasi sinasalag ng Panginoon. Tayo ay binabakuran ng Diyos ng divine protection, So, let's pray mga kapatid. This is part 5 at ito ng katapusan ng series nito. Why the Devil Hates and Attacks the Word of God. Bakit niya inaatake? Bakit kinamumuhian ni Satanas ang salita ng Diyos? Our answer, because there are many blessings in the Word of God. So, grabe ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Binigyan tayo ng salita ng Panginoon. So, kamusta po tayo lahat? God bless you all, mga minamahal. At purihin ng Panginoon. And let's study the Word of God once again. Okay, let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito. Isa pa, sinasamahan mo kami sa pag-aaral namin sa iyong salita. And we thank the Holy Spirit, our teacher, sa gabing ito.
Salamat po sa iyong pananagana ng pag-ibig mo sa bawat sa amin at sa kasaganaan ng iyong biyaya. Lord, anoint us tonight with the fresh anointing of wisdom and revelation so that we may understand the deep things of the Spirit, the revelations of the Holy Spirit, and we will be filled with the Spirit of wisdom and revelations tonight, Lord. As we study your words, let our house, our place, our living room, Lord, kung saan man kami nandoon na nanonood at nakakasama sa Bible study, you will fill our location, our place with your glory, Lord. Kapag nandiyan yung glory, anything can happen. Bubuhos ang pagpapala. Lord, we declare victory sa amin pong pag-amin salita, and we destroy the devil and all demonic spirits that will hinder our Bible study. Lahat ng hindrances na inilagay ni Satanas are now being destroyed by the fire of the Holy Spirit. Bless your people, Lord. Impart your anointing to them, O God, and heal those who are sick, strengthen those who are weak. And through your word, magmamature kami spiritually, even up to the stature of the Lord Jesus Christ, until we reach the stature of the Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon, and all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Okay, so this is the final part 5 ng ating pong series, Why the Devil Attacks the Word of God. Okay, let's start na po. So, pinag-aralan po natin ng nakaraang araw, ng nakaraang linggo, yung integrity of the Word of God. There's integrity in the Word of God. Pag sinabi integrity ay ang Panginoon nakataya po yung kanyang pangalan, salita ng Diyos. Pag hindi nangyari yung kanyang salita, nakataya, kahihiyan ng kanyang pangalan. At ang Diyos hindi pa po sumasablay. Kung may pangako ang Diyos na hindi nangyari, hindi nagkaroon katuparan sa ating buhay, ang pagkukulang wala po sa Diyos, nasa atin. Maraming kadahilanan, maaring merong hindrances sa ating buhay. Baka merong hindi tayo na isusukong kasalanan. Hindrance po yan. Another hindrance ay yung para magkaroon ng katuparan ng salita ng Diyos sa atin. Baka tayo po ay merong doubt, unwavering, pag-aalinlangan, at unbelief, o kakulangan sa panampalataya o di pagsampalataya sa pangako ng Diyos. Another hindrance po yan. Or baka meron tayong nakafocus tayo sa worries and fear. Alam nyo, kapag nakafocus tayo sa worries and fear, hindi tayo makapananampalatayang lubos sa salita ng Panginoon. Kailangan tayo po ay nakapokus sa salita ng Diyos, hindi sa mga problema, hindi sa mga nakakatakot na pangyayari, hindi sa mga nakapag-aalalang pangyayari. Kapag kayo ay nananalangin and still you are worrying and still you are afraid kung anong mangyayari, ibig sabihin po noon, hindi pa kayo nananampalataya, nakikilos ang Diyos. At kung kayo ay hindi nananampalataya, hindi talaga kikilos ang Diyos. Kasi ang Diyos sa pakikilos, sa pamagitan po ng ating pananampalataya. Doon tayo minimit ng Diyos sa ating pananampalataya. Kung wala ang meeting place, ang faith, hindi po makakarating ang tugon ng Diyos. Kagaya sinabi ko ng last week, ang kagaya niyan, parang magkaibigan, may usapan. Saan tayo magkikita, Brad? Mag-usap tayo. Sige, matagal tayo hindi kita. Excited ako. Pag-usapan natin yung kabataan natin. Saan tayo magkikita? Magkita na lang tayo sa sa SM. Alright, sige, sa SM. Hindi nagkaintindihan. Yung sinasabi ng isa, taga San Pablo, SM, yung sa puno ng mangga. Kasi dito po sa amin, sa Pablo, pag sinabi mo sa bus, nung araw nakasakay ako ng bus, sa LTV bus pa, sasabihin ng conductor, saan po ang baba?
sa SM. Alam na ng konduktor, ititigil ka doon sa plaza na San Pablo, doon sa puno ng mangga, natigilan ng bus. Ang tawag doon, SM, sa puno ng mangga. Kasi sinabi mo yun, sa Dabber Cards mo, sa SM tayo magkita, ay pumunta ng SM Mall. Pala, nakalimutan mo, hindi niya palaan ko ano yung SM dito sa Pablo. Ikaw naman, nagpunta sa puno ng mangga. Hindi kayo mag-meet. Kasi magkaiba kayo ng location na pupuntahan, magkaiba kayo ng meeting place. Yan sinasabi ko. Ang Diyos, minimit tayo sa ating pananampalataya. Yun ang meeting place ng Diyos at ng tao. Faith in the Lord Jesus Christ. Lilinawin natin, ha? Faith in the Lord Jesus Christ. Not faith in Muhammad, not faith in Confucius, not faith in Buddha, no. Faith in the Lord Jesus Christ. No? Why? Kasi si Buddha, tao. Si Muhammad, tao. Si Confucius, tao. Ang mga founders ng mga religions, tao. Si Kibuloy, tao. So kapag hinukay mo ang libingan ng mga naunang mga relihiyon, no? Even 1,000 years ago, pag hinukay mo yung kanilang mga pinaglibingan, nandoon ang buto at bulok na kalansay nila. Namatay sila, patay. Si Jesus, doon sa kanyang pinaglibingan, nawala siya. Bakit? Nabuhay siyang mag-uli. Bakit siya nabuhay na mag-uli? Para ipakita sa atin na nagtagumpay ang plano ng Diyos na tayo ay iligtas. Ngayon, siya ay umakyat sa langit, umupo sa kanang Ama, at lahat ng lalapit kay Jesus, hindi niya itataboy. Lahat ng tao, welcome to receive salvation. And our salvation is conditional. May kondisyon. Anong kondisyon? Kailangan manampalataya. No? Kailangan manampalataya. Kaya mali talaga yung mga katuroan tungkol sa soteriology or sa pagsiyang soteriology, studies of ito theology studies about salvation, ano, soteriology. Yung pag-aaral patungkol sa kaligtasan. Maling-mali yung soteriology ng mga kaibigan nating Calvinist, no? And Reform. Bakit? Kasi sa kanila ang salvation ay tapos na. Pamula pa nung wala pang pasimulaan, pamula pa, bago pa itayo ang pundasyon ng ating mundo ay may napili na ang Diyos. Tapos na kanyang mga nagustuhang iligtas. Namili ang Diyos daw. Daw, sila may sabi niya. Sabi ko, paano yung pupunta sa impyerno? Sorry na lang. Abay, parang unfair yun. Sinasabi nila, wala tayong karapatang sabihing unfair ang Diyos sapagkat God is sovereign. Ganun po ba ang Diyos sa Biblia? Of course not. The God of the Bible is love. He loved all sinners of the world. Kaya nga, sabi si John 3:16, namatay si Jesus para sa lahat ng mga makasalanan. At ang sinumang sasampalataya sa isinugong tagapagligtas, the only Savior of the world, who died on the cross, who paid the price of our sins on the cross. Sino man sasampalataya sa Kanya, walang iba kundi sa Panginoong Jesucristo, ay maliligtas. Hindi na parurusahan sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So that is salvation, ang tinuturang Biblia. Hindi namimili ang Diyos. Ang Diyos, wine-welcome niya lahat. Sabi ni Jesus, lahat. Lahat ng lalapit sa akin, hindi ko itataboy. So, yun po yun, ano? So, ang salvation hindi exclusive lang sa isang group of people na napili na ng Diyos. Hindi po. Totoo naman, merong word na elect sa Bible, ano? At yung elect na yan, yung salitang chosen, sinabi, we are chosen in Him, even before the foundation of the world. Talaga naman mga Christianity tiyatag na chosen people of God, the elect of God, in a sense na kasi tayo ay naging body of Christ. No? Ang body of Christ, yan yung pinlano na ng Diyos na lahat na magiging miyembro ng body of Christ will be saved. Lahat ng papasok sa body of Christ will be called God's elect or God's chosen people. Yes. Kaya kapag isang tao wala pa sa body of Christ, by the way, the body of Christ is the church. No? Interchangeable yun. Body of Christ, church, the bride of Christ. No?
Iisa po yan. So kapag isang tao wala pa, hindi pa siya bahagi ng body of Christ kasi hindi pa siya lumalapit kay Jesus, hindi pa niya isusuko ang kanyang buhay kay Jesus, hindi pa niya natatanggap si Jesus o nasasampalatayan bilang kanyang Diyos, Panginoon, tagapagligtas, hindi pa siya ligtas, hindi pa siya part ng body of Christ at siya ay hindi pa pwedeng tawaging elect or chosen. So, ang tinatawag sa Bible na elect or chosen, Ephesians 1:4, ay yung mga nasa body of Christ, yung mga naging Kristiyano na. Hindi yung nag-appoint ang Diyos o namili ang Diyos. Hindi ganyan ang Diyos. Sinabi nga sa Bible, God is no respecter of people. Ang Diyos hindi nagtatangi. Ang Diyos hindi namimili. Directly sinasabi sa Bible. Okay. So, ngayon, ang ginagamit ng Diyos na pagpapalapit sa tao ay ang salita ng Diyos. Okay? Ito ang argument, Ito ang argument ng basahin natin sa John chapter 6 verse 44, Pakikita ko lang sa inyo yung argument ng Calvinism, Kasi ito lagi yung sinasabi nila na kung hindi raw pinili ng Diyos, hindi makakalapit kay Kristo. At ang namimili ay ang Ama. At kung hindi ka napili ng Ama at hindi ka inilapit kay Jesus, hindi ka makakalapit. Dahil ang tao raw walang kakayanan na lumapit sa Panginoong Hesus. Dahil ang tao raw walang free will to come to Jesus. At that is absolutely 100% unbiblical, Unbiblical. Tayo po may free will at may kakayanan tayo na pumili ng gusto natin piliin. According to Deuteronomy chapter 30 verse 19, sabi ng Diyos, naglagay ako sa mundong ito, saksi ko ang heaven and earth, naglagay ako sa mundong ito ng buhay at kamatayan, life and death, blessing and curses. Now choose life so that you and your descendants may live forever. Tayo ang pinapipili ng Diyos kung ano gusto natin piliin, buhay o kamatayan, blessing or sumpa, the devil or Jesus, death or life. Tayo ang pinapapili ng Panginoon. Yes. Tayo pinapapili at kung ayaw natin piliin siya, walang magagawa ang Diyos kasi sa simula yun ang ibinigay sa atin ng Diyos as created in the image and likeness of God. Binigyan tayo ng Diyos ng freedom to choose our destiny. Freedom na pumili kung saan natin gusto. Ganyan nangyari kay Adam and Eve sa ating first parents. Napili nila si Satanas. Iniwan nila ang God, our Creator. Abay, anong sakit sa Diyos yun? Kaya si Adam and Eve, our first parents, napapunta kay Satan at inimpart ni Satan ang kanyang sinful nature sa unang tao, kay Adam and Eve. Then, nanganak si Adam and Eve at yun nga, at sinasabi nga, ang lahat ng tao, population sa buong mundo ay nanggaling lang sa first couple, sa isang couple. At totoo po yan kay Adam and Eve. At lahat ng mga inanak ni Adam and Eve inherited the sinful nature of Adam and Eve, our first parents. Kaya tayo naging makasalanan. And we will go to hell, hindi dahil sa nakagawa tayong kasalanan, we will go to hell, all of us will go to hell, walang chance maligtas, kasi because of that satanic or Adamic fallen nature that was injected to us. We inherited that sinful nature. Kaya, yung nature na yun, the nature of Adam and Eve is also the nature of the devil. Kay Satanas nakuha ni Adam and Eve yun. Kaya nagkaroon sila sinful nature o satanic nature. Then, sa lahat ng inanak, na-impart yung nature niya. Totoo po yan. Ang mga magulang, nag-i-impart sa atin kung anong meron sila. Minsan nakakahawig mo yung tatay mo, minsan nanay mo, yung ilong tatay, yung mata sa ina, minsan yung pati ugali na-i-impart din. We have their blood. We have the blood of our parents, and our parents have the blood of their parents, and their parents have the blood of Adam and Eve, and Adam and Eve. Sila yung may sinful nature. Kaya makikita nyo, lahat ng tao sa mundo, nahatulan na, will go to hell.
Pero hindi matis ang Diyos. Bumaba ang Diyos sa lupa. Gumawa siya ng paraan to save all mankind. No? At ipinadala nga ang only Savior of the world, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At kung wala si Jesus, walang maliligtas. Kasi siya lang ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Muhammad cannot save you. Bakit? Hindi naman niya binayaran ang ating kasalanan. Buddha cannot save you. Bakit? Hindi siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. All the founders of the religions of the world, lahat ng yan, walang katuturan. At lahat ng members of the religions of the world without Jesus will go to hell. So, yun lang may Jesus ang maliligtas. Bakit? Sila lang ang makaka-experience ng pagbabayad ni Jesus ng kasalanan ng buong mundo. Although ang pagbabayad ni Jesus ng kasalanan ay universal, meaning for all people of the world, ang makaka-experience lang, kasi nga conditional ang salvation, whoever believes. See? John 3:16, whoever believes. Yun lang ang kondisyon, napakadali, di po ba? Whoever believes will be saved. Okay. Now, tingnan natin ang John chapter 6 verse 44. Ano? Ito yung argument ng mga Calvinist. Ano? No one, verse 44, no one can come to me, sabi ni Jesus, unless the Father who sent me draws him. And I will raise him up on the last day. Ano? Walang makalalapis sa akin. No, walang makalalapis sa akin. Maliban na siya ay ilapit ng Ama sa akin. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. No? Kaya kapag ikaw daw ay hindi draws o hindi ka inilapit ng Ama kay Jesus, never na ikaw ay makakalapit. Kasi daw, wala tayong kakayanan lumapit. Dahil wala raw tayong free will or freedom to choose salvation. Aba, ay kumtan na nga yun sa Deuteronomy 30 verse 19 na sinabi ng Diyos, choose life, choose salvation. And Jesus is the life, John 14 verse 6. Ano sasabihin mo? Walang freedom to choose life. Eh, sinabi na nga ng Diyos sa Deuteronomy chapter 30 verse 19 na choose life. You better choose life. Nagbigay na nga ang Diyos ng tip. Ayaw mo pa. Naglagay daw siya ng buhay kamatayan, life and death, blessing and curses. Nagbigay ang Diyos ng tip. Piliin mo ang buhay. Piliin mo ang buhay. Para bang yung examination sa school, ano? Ang hirap ng tanong. Ang hirap ng tanong, hindi mo masagot. Eh, naawa yung teacher. Oh, bigyan ko kayo ng clue, ng tip, ha? One word. Binigay yung tip. Uy, yun lang pala, alam ko lang. Eh, di lahat may sagot. Nagbigay ng tip. Pero kahit alam mo sagot, naintindihan mo na yung tip. Uy, yun lang pala, alam ko na. Pero hindi mo isinulat sa test paper yung answer, eh, masisiro ka rin. You know? Kailangan aaksyon ka. Nagbigay na nga ng tip yung teacher para madalian ka Ayaw mo pang isulat. O Teban, bakit zero ka? Nagbigay na ako ng tip. Ma'am, nakalimutan ko isulat. Ay, nako. So, may bahagi ang Diyos, may bahagi ang tao. Sabi ng mga Calvinists, how dare you na sabihin mo na may bahagi ka sa salvation? God is sovereign. Isang pabumusok ang sinasabi mong may bahagi ka sa salvation. Mali. Lahat tayo may bahagi sa salvation. God's part is He planned our salvation. God's part is He gave the only Savior of the world. Lahat ng planong kaligtasan, lahat ng paraang kaligtasan, Diyos ang gumawa. Ngayon, iniiwan sa atin yung huling bahagi natin, yung part natin ng ano. Ang bahagi natin maging responsable. Pakinggan ang salita ng Diyos at piliin mo ang pagsampalataya sa katotohanan salita ng Diyos.
Piliin mo ang manampalataya kay Jesus. Tanggapin mo siya bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas mo. And you will receive the gift of salvation. Yes. So, tingnan natin ulit, no? Sabi ng Calvinism, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. And I will raise him up on the last day. Kita mo? Hindi ka makakalapit kung hindi ka inilapit ng Ama kay Jesus. Paano yung ayaw lumapit? Hindi sila inilapit ng Ama. Kasi hindi sila napili. Ay, naku, hindi ganun, ha? Verse 45. It is written, kaya sabi ko sa mga Calvinists, basahin nyo naman yung context. Kasi ang role ng interpretation, when we interpret a passage or a scripture, consider the context. Ano yung context? Dito sa verse 44 ng John chapter 6, ang context po dito, pamula verse 1 hanggang verse 43. Kasi ang napili mong talata, yung 44. Yung itaas ng mga talata, babasahin, iintindihin mo. Para maintindihan mo kung ano yung tinutukoy sa talata na iyong nakita. No? Another context, yung after ng passage na pili mo o yung scripture na pili mo, John chapter 6 verse 44, babasahin mo naman yung context pababa. Yung context pababa nagsisimula sa verse 45, no? Hanggang sa katapusan nitong chapter 6. Yun ang context, no? So, titingnan mo kung ano siya sabi. Ang context yung umiipit sa talata na napili mong pag-aralan o i-interpret. So, hindi nila ginagawa yung context. Pinuputol nila doon sa verse 44 lang. Tingnan nyo, verse 45, yung pinaka-context. Sino yung inilalapit ng Ama? Yung bang natipuhan? No? Yung bang natipuhan niya? Yung matalino? O yung gwapo? Yung maganda? Natipuhan ba niya yung tao na yon para ilapit niya? Ganyan lumalabas sa teaching ng Calvinism, namimili, no? Pero sa Bible, hindi ganon. Now, so, sabi dito, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. And I will raise him up in the last days. O talaga namang ang Ama ay nagpapalapit ng tao kay Jesus. At kung hindi ang ginawa ng Ama, wala talagang makakalapit. Agree ako doon. Nagpapalapit. Ay, sino yung inilalapit? At yung bang mga nagsilapit na yon, lahat bang nagsilapit maliligtas? Okay, lahat bang nagsilapit maliligtas? Lahat bang nagsilapit kay Jesus maliligtas? Basahin natin yung context, 45. It is written in the prophets, and they will all be taught by God, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Everyone who hears and learns from the Father comes to me. Ayun. Sabi dito, inilalapit ng Ama kay Kristo yung mga tao. No? Ngayon, sino maliligtas? At ano ang ginagamit ng Ama sa pagpapalapit kay Jesus sa mga tao? Ang sagot po, ang ginagamit ng Ama to draw people to Jesus is the Word of God. The Word of God or the Gospel, the good news. The good news is the Word of God that Jesus saves. Okay, kaya sabi dito, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up in the last day. It is written in the prophets, and they will all be taught by God, and everyone who hears and learns from the Father comes to me. Ayun, ang linaw. Sino raw yung inilalapit ng Ama kay Jesus? I believe lahat ng tao gustong ilapit ng Ama kay Jesus.
sapagkat ang Diyos hindi nagtatangi. Eh, sino yung mga nailalapit ng Diyos, ng Ama kay Jesus? Ano ginagamit ng Diyos para ilapit ang mga tao kay Jesus? Ang sagot ay the Word of God or the Gospel. Kaya sabi sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to those who believe, first to the Jews and next to the Gentiles." Okay. Yun daw salita ng Diyos, the gospel is the power of God para ang tao ay maligtas. Ang gospel, ang word of God, ginagamit ng Ama para ilapit ang mga tao kay Jesus. At sinasabi naman ni Jesus sa Matthew 11:28, "Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest." Sinabi ba ni Jesus, "Come to me, all of you who are chosen by my Father, and the rest who are not chosen by my Father, then you are doomed forever in hell." So those who are chosen by my Father, come to me, all of you, and I will give you rest. Ba, hindi ganyan sinabi ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Sa lahat ng tao, no? "Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest." Nag-i-invite ang Diyos na lumapit sa Kanya. At ang ginagamit ng Ama ay ang gospel or the Word of God. No wonder kung bakit si Jesus na siya nabuhay na maguli, ang iniwan niyang Great Commission sa kanyang mga alagad, sa lahat ng alagad, kasama po tayo doon. Kahit wala tayo noong time na yon, nakausap ni Jesus ang mga apostles, mga disciples, o hindi pa tayo nipapanganak. Pero doon sa sinabi ni Jesus, kasama na po tayo doon. Ang alin? Go into all the world and preach the gospel to all nations. No? And those who believe, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Those who believe, baptize them in water. No? Those who believe, those who will not believe, will be condemned forever, will be judged, doomed forever. And those who will believe will be saved. Those who will not believe will go to hell. Ganun lang kasimple. Go and preach the gospel sa ang bansa. Sinabi ba ni Jesus na go to all the elect of the world, those people who are elect by God, chosen people of God, even before the foundation of the world, go to them, and they will believe, and they will be saved. Hindi ganun. Sinabi ni Jesus, go into all the world, preach the gospel to all nations. Those who believe, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Those who believe will be saved. Those who will not believe will be condemned forever. See? So, anong ginagamit ng Ama? To draw people to Christ. The Word of God. Kaya sabi dito sa verse 45, and they will all be taught by God. At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. The gospel or the Word of God. Ito pa, everyone who hears and learns, at lahat na nakarinig, lahat na natuto from the Father, comes to Jesus. Ayun. Sino lumalapit at nailalapit ng Ama kay Jesus? Yung mga nakarinig ng salita ng Diyos at yung mga natuto. Sino sinasabi mga natuto? Yung mga nanampalataya at tinanggap ang salita ng Diyos, sila yung tinatawag na mga natuto. They heard and they learned from the Father by using the Word of God. Yun ang instrumento ng Diyos to draw people to Christ is the Word of God. Yes. God is inviting all people of the world through the Word of God. Okay. So, malinaw na po, no? Kaya, to wonder, bakit
Ayaw na ayaw ni Satanas na ang mga tao ay makakarinig ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ang ginagamit ng Diyos, ng Ama, to draw people to Christ. At kapag nailapit na kay Kristo through the preaching of the gospel, yung mga tatanggap, maniniwala sa gospel o sa salita ng Diyos, sila yung mga natuto, at yung mga natuto, sila yung nagsilapit sa Panginoong Hesus. Babasahin ko ulit. It is written in the prophets, verse 44 muna, no? No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up in the last day. No? So, yung mga nailapit, sila yung maliligtas. Ano? Anong paraan para mailapit ang tao? Anong ginagamit ng Diyos? The gospel, all the word of God. At yung mga natuto, yung mga nakarinig at natuto, meaning sila yung mga nanampalataya sa gospel o sa word of God, sila yung nagsilapit kay Jesus, sila yung mga nangaligtas. Okay? So, malinaw na, ano po. So, mga minamahal, medyo binago ng Holy Spirit ang direction ng teaching ko. Ano? Ako'y nagulat at biglang in-inject ng Panginoon ang Holy Spirit sa puso ko na i-discuss natin ito. No? Kasi ito ay isa sa mga central, pinaka-centrum scripture na ginagamit ng Calvinism, no? To prove na wala tayong kakayanan na lumapit sa Panginoong Hesus. Kung hindi tayo napili ng Ama na ilapit, hindi tayo makakalapit. Kaya sino lang ang maliligtas? Yung napili daw ng Ama, at yung napili, sila yung inilalapit kay Jesus. At sapagkat sila'y napili, mula pa sa walang pasimula, sila yung inilapit ng Ama kay Jesus, at sila yung iniligtas ni Jesus. Sila yung tinatawag na elect mula pa ng walang pasimula. Hindi ka pa raw na ipapanganak, you are already elect. Kaya ang tanong ko sa kanila na hindi nila talaga masagot, ilan na yung nakausap ko. Sabi ko, tell me the truth. Answer this question, kako. May tanong ako. Ang tao bang hindi nakarinig ng gospel, pwedeng maligtas? Nako, alam niyo mga kapatid, hindi nila masagot yan. Alanganin. Pag sinabi nila, yes, sa kanila kasi pwede maligtas. Kahit hindi nakarinig ng gospel. Kahit nga walang pananampalataya, maliligtas din. Yes, meron silang ganyang doctrine, yung tinatawag na regeneration, pagbabago o yung regeneration, another word for regeneration is born again or the new birth. Sa doctrine ng Calvinism, kailangan mo nang ikaw ay i-regenerate or buhayin ng Ama sa spiritual bago ka makapanampalataya. Before you believe, kasi patay ka spiritually, kailangan buhayin ka muna ng Ama. Yun yung tinatawag nila regeneration. Baguhin. Ipanganak na maguli. At kapag ikaw ay na-regenerate na o naipanganak na maguli sa kaharian Diyos, saka ka palang makapananampalataya. Baligtad. Paano ka nga, sa Bible, ganito eh. Paano ka maboborn again kung hindi ka pa nakakarinig ng salita ng Diyos? Sapagkat ang unang kailangan parang isang tao ay ipanganak sa kaharian Diyos is the Word of God. Sa pamamagitan ng simpleng pangangaral ng gospel. Yan ang kailangan, first step. To hear the Word of God, the gospel. Bakit? Pag narinig nila ang gospel, through that Word of God, kapag pinaniwalaan nila ang Word of God, bibigyan sila ng Diyos ng pananampalataya na galing sa kaharian ng Diyos. And that faith is salvific faith. Faith that can save your soul and spirit from hell. Yung faith na yun, yung nagliligtas, ibibigay sa atin ng Diyos. Kapag iyong tinanggap, pinaniwalaan ang sinasabi ng salita ng Diyos.
Kaya hindi ka pwedeng ma-born again kung hindi ka pa nakakarinig ng salita ng Diyos. At hindi ka magkakaroon ng pananampalataya kung hindi ka makakarinig ng salita ng Diyos. Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Paano tayo nabibigyan ng Diyos ng pananampalataya? Paano na nai-inject ng Diyos sa ating puso ang tunay na pananampalatayang ikaliligtas natin? Sa pamagitan ng pakikinig at pagtanggap natin sa salita ng Diyos. Romans chapter 10 verse 17. Huwag niyong kalilimutan niya. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Pag sinabing hearing and hearing, that means you heard the Word of God and then you believe. No? So, kung walang Word of God, hindi ka makakapanampalataya. Romans 10:17, faith comes by hearing the Word of God. Ngayong ikay nanampalataya na sa sinasabi ng salita ng Diyos, kung walang salita ng Diyos, hindi ka makapananampalataya. At kung hindi ka mananampalataya, hindi ka pa nakakapanampalataya, hindi ka pa believer, hindi ka ipapanganak sa kaharian ng Diyos. Kaya makita nyo ang order, no? First is the Word of God, then faith will come into your heart. Then, kapag may faith ka na sa puso mo, sa Panginoong Hesus, doon magsisimulang ikaw ay ipanganak sa kaharian ng Diyos, sapagkat yung faith na yon, ang dahilan kung bakit ikaw ay sumampalataya, tumanggap sa Panginoong Hesus. Tinanggap mo salita ng Diyos, binigyan ka ng Diyos ng faith, siya kaliligtas, and now, that faith in the Lord Jesus Christ will save you from hell or from the lake of fire. Anong ginamit ng Diyos? Word of God, gospel. Para tayo'y ipanganak na maguli. Sa Calvinism, hindi ganon. Kahit walang Word of God, kahit walang pananampalataya, pwede raw maligtas ang tao. Bakit? Sino yung maliligtas? Yung napili ng Ama, even before the foundation of the world, napili ka na. Kahit wala ka narinig na salita ng Diyos, ikaw ay ligtas na sa simula't simula pa. Kasi sa simula't simula, napili ka na ng Diyos sa kaligtasan. And the rest, those sinners na pupunta sa hell, sorry na lang, hindi kayo nakursyondahan ng Ama. Is that the God of the Bible? Absolutely, 100%. It's not the God of the Bible. Another God yan. So, kaya hindi nila masagot yung tanong na, ang tao ba pwede maligtas without hearing the Word of God? Hindi nila masagot yun. Kasi nababasa rin nila sa Bible. Mas gusto lang nilang paniwalaan yung nagturo, yung mentor nila, kaysa sa Biblia. Ano sinasabi ng Bible? Basahin natin, ano? 1 Peter chapter 1, verse 23. You have been born again. Kayo'y ipinanganak na maguli. Nasaan ba yung yan? Tingnan natin. 1 Peter chapter 1 verse 23. For you have been born again, not of seed which is perishable, but imperishable, that is through the living and enduring Word of God. Sa Tagalog, ang sabi ganito, kayo ay na-born again. You have been regenerated. Kayo ay nabago. Ipinanganak kayo sa kaharian ng Diyos. Kailan? Nung marinig nyo nung kayo ay tumanggap ng salita ng Diyos. Nung marinig nyo salita ng Diyos. Sabi dito, for you have been born again. Kayo pinanganak ng maguli sa kaharian ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng binhi na nasisira. Ang salita ng Diyos tinatawag na seed. No? Kasi lumalaki ito sa puso natin. Nagbubunga ng malaking pananampalataya. Ang carrier of our faith that will be injected into our hearts nung hindi pa natin kilala ang Panginoon is the Word of God. Yan yung seed na tinanim sa puso natin.
At nung ating pinaniwalaan, nagbunga ito ng pananampalataya. Pumutok ito sa loob at nagbunga ng pananampalataya. Para bang capsule na nilunok mo. Yung capsule na yun, nilalagnat ka, nilunok mo. No? Nung bumaba sa tiyan, pumutok sa tiyan. Eh di guminhawa ka. Ano? Kasi paracetamol yung ininom mo. Nawala yung lagnat mo. Pero kung sasabihin mo, naniniwala ako sa paracetamol na ito ay mag-aalis ng lagnat ko at magpapaginhawa. Sobrang init ko. I believe this paracetamol. At tinago mo sa bulsa mo. Okay, hawak-hawak mo sa kamay habang natutulog ka. Hindi ka gagaling. Bakit? Para magkaroon ng bisa yung paracetamol, kailangan papasukin mo sa loob. Lulunin mo. Kuha ka ng tubig, lulunin mo para pasok sa loob. Pagdating sa loob, puputok lang, boom! At yung capsule na yun magpuproduce ng ginhawa sa katawan at mawawala yung lagnat. Until na yung capsule na yan ay pumasok sa loob mo, hindi yan magbibigay ng kagalingan. Ganon din ang salita ng Diyos. Unless ang salita ng Diyos ay mapatanim sa iyong puso, hindi yan magbubunga ng pananampalataya. Kung meron mga ngal sa salita ng Diyos, sasabi, ay, lumayo ka, wala akong panahon dyan. So you are rejecting the Word of God. Hindi ka magkakaroon pa ng pananampalataya. Pero tayo, sample ay tayo. Nung may nangaral, tinanggap natin yung seed, which is the Word of God, binhi na hindi nasisira. At sabi dito, dahil sa binhi na hindi nasisira, the Word of God, tayo ipinanganak na maguli sa kaharian ng Diyos through the living and enduring Word of God. See? So sa Calvinism, ang difference ay kahit wala raw Word of God, pwede kang ma-born again. Paano nangyari yun? Eh, ang sinasabi nga dito na born again tayo dahil sa salita ng Diyos eh. At kaya tayo nagkaroon ng pananampalataya because of the Word of God. Romans 10:70, faith comes by hearing, hearing by the Word of God. So, yan ang dahilan. Isang dahilan kung bakit si Satanas galit na galit at lagi niyang inaatake ang salita ng Diyos. At isa sa paraan na atake ng salita ni Satanas sa salita ng Diyos, pipigilan ka, didistrakin ka. No, albaw, a-attend ka na sa church. Gusto mo nang manampalataya, gusto mo nang maging Kristiyano, no? In-invite ka, sabi, mukhang pasaya ito. Yung kaibigan ko na bagong buhay. Grabe ang sama ng ugali, pero ngayon, banal na banal. Ano ba meron niya? Pupunta na nga rin ako. Gusto ko yung na-experience niya. Eh, maboborn na ganyan na. Makakaroon ng salita ng Diyos. Naku, katakot-takot ng gagawin ni Satanas. He will try all his best to hinder you to hear the Word of God. Lahat ng gagawin paraan. Bigla magpapadala yan ng kamag-anak sa bahay mo. O kaya, hindi ka ngayon makaalis, may mga bisita ka, no? O kaya, dadating double cards mo. Halika na, meron ditong kikita tayo ng malaki dito. Natatangayin ka. Iba-iba paraan. So, anong inaatake doon sa Satanas? The Word of God. Yan ang kinatatakot nila. Once na narinig niya sa salita ng Diyos, magbubunga ng faith. At dahil sa faith na yan, ikaw ay maboborn again sa kanin Diyos. God hates the Word of God. God hates the kingdom of God. Amen. So, purihin ang Panginoon. Kaya, yan ang hindi masagot nila. Mga minamahal, ako'y nagulat. Bakit dito ako dinala ng Holy Spirit sa topic na it's not in my outline. Honestly, wala ito sa outline. At bigla sinabi ng Holy Spirit, punta ka sa John chapter 6, verse 44. Ano? Dito maraming nalilinglag. Dito maraming nalilito. Ano? Kaya pumunta ako. Then, ito pala yung topic natin. So, that means, meron tayong part 6. Kailan? Sa Friday. Ano? At sa part 6, tatapusin talaga natin lahat ito. Sa part 6, titingnan natin yung mga blessings ng nadala-dala ng salita ng Diyos. So, sa part na ito, para matutunan natin ito, no? Talagang ang Panginoon is inviting all the people of the world. Bakit? 1 Timothy chapter 2 verse 4, God desires that all people of the world, God desires all people of the world to be saved. Yun ang gusto niya.
Hindi siya nagtatangi. Lahat gusto niya maligtas. That is the God of the Bible. The God of love. Mahal niya lahat ng tao. Sa Calvinism, ay naku, magugulat ka, sa Calvinism, ang mahal lang ng Diyos, yung mga elect. Kaya sa kanila, mahal ba ng Diyos lahat ng sinners of the world? No. Ang pinili lang ng Diyos ang mamahal niya. Sino? Yung mga chosen, yung mga elect. Kasi paniwala nila, namili ang Diyos. Yung word na elect, chosen, nasa Bible talaga yun. Pero yung chosen na yun is the body of Christ. Yung elect na siya sa Bible is the body of Christ. Because elect or election is always corporate. Pangmaramihan niya. Isang bugkos. Kaya mga angels sa langit, tinatawag ding elect eh. Yes, ang bansang Israel, tinatawag ding elect. Ang mga Jews, tinatawag na elect. Pero it doesn't mean na pag tinawag na elect, ligtas na sila. Hindi rin. Marami mga Jews na pahamak dahil ayaw nilang manampalataya. Ano? Pero tinawag sila sa Bible na chosen, people of God or elect. So, ang election, tinatawag na elect, ay laging group of people or corporate, not individual. Walang individual election. Laging corporate. At under the New Testament, tinatawag na elect or chosen by God is the church or the body of Christ. Yan po yan. Bakit tayo naging elect, naging chosen? Kasi sumama tayo kay Jesus. Alam niyo ba sa Bible sinasabi that Jesus is the only individual person na tinawag sa Bible na chosen or elect by God. Individual. Siya lang. No? And the rest ay lahat puro group, puro corporate. Bakit? Sinabi sa Bible, ilang talata nagsasabi na si Jesus tinatawag na the chosen one. Meaning the elect one, the chosen one. Siya lang. Siya lang yung pinili ng Diyos na na magiging tagapagligtas ng lahat ng mga makasalanan. Siya lang yung tanging isinugo, the chosen one. Yes. Hindi pwedeng pumili ang Ama ng ibang tao sa mundo na magiging tagapagligtas. Bakit? Sapagkat lahat ng tao sa mundo ay makasalanan. Bakit makasalanan? Because all people of the world, all mankind inherited the blood, the sinful blood of Adam. Kasama na tayo. Kaya walang mapipili ang Diyos sa mundo na tagapagligtas. So, ang hinihingi na justice of Diyos to become the Savior of the world must be a man. A sinless man. Eh, sino yan? Walang ganyan sa mundo. God is only the one. Or, there's only one sinless. That is our God. Eh, kaso God siya. Ang qualification ng Savior of the world, He must be 100% a man. And 100% sinless. Ay, sino yan? Walang ganyang tao sa mundo. Lahat sinners. Kaya ginawa ng Diyos, siya lang yung banal, siya lang yung walang kasalanan, siya lang yung sinless, nagkatawang tao siya, naging tao siya. At nung siya naging tao, ang pangalan niya ay Jesus. Ang meaning ng pangalan Jesus, Yahweh Oswa, the Lord our salvation. Si Jesus yan. Kaya si Jesus is truly 100% God, and 100% human being. Kaya pasok siya sa qualification ng Savior of the world. Pasok siya, qualified siya to pay the price of our sins. Bakit? Ang pinambayad niya yung kanyang unique, the only one, walang kahawig, na dugo. The holy blood of the Lord Jesus Christ. Yan ang pinambayad sa ating mga kasalanan, kaya tayo naligtas. And through that blood, pwede nang ang tao ay makabalik sa kaharian ng Diyos. Binayaran ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ngayon, nagpapalapit ng Diyos sa maraming tao through the Word of God, through the Gospel. Come, lapit kayo. No? Marinig nyo ang Ebanghelyo. At sino man sumampalataya, whoever believes, John 3:16, will have eternal life.
Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito sa pag-aaral po ng iyong salita at dalangin po namin maging malinaw ito, maging sa mga Calvinist friends namin, maging sa mga Reformed Christian friends namin. We love them so much. We're praying for their salvation. We're praying them, Lord, na bring them to your light, Lord, and bless them with your truth in the name of Jesus, sapagkat mahal po namin silang lahat. Father God, pagpalain mo ang mga kapatid na kasama namin sa pakinig ng iyong salita sa makontrobersyal na paksa ito, Panginoon, about the Word of God, patungkol sa salita ng Diyos at kung paano ang Diyos ay nagpapalapit ng mga tao kay Kristo by using the Word of God, the Gospel. Marami pong salamat, Panginoon. And all glory and honor belongs to our Lord God, the Savior, Jesus Christ. Amen. So pagpalain po tayo lahat, mga kapatid. Kung meron kayong mga friends na Reform or Calvinist, share this truth. Ibahagi ng katotohanan ito. Let's share the gospel to all people, especially sa mga friends natin. God bless everyone. Once na kayo ay pinadala nyo ang teaching video na ito, para na rin kayo nangangaral. Parehas tayo ng reward sa Panginoon. Nauna lang ako na gamitin. So, God bless everyone. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Heal those who are sick, Lord God, and strengthen those who are weak. Bless those who are poor. Pasaganain mo sila sa lahat ng bagay. In the name of the Lord Jesus Christ, may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen.